Minsan, kahit anong pilit mong itago, hindi mo mapipigilan ng damdamin. Yung tipong bawat galaw ng puso mo ay may kwento ng sakit at kilig na sabay na dumadaloy sa loob mo. Yung bawat sandali na akala mo ordinaryo lang, bigla na lang nagiging makabuluhan dahil sa isang tao na hindi mo inaasahan. Para sa akin, iyon ang nangyari nang makilala ko si Allen. Isang tao na sa simula ay parang kaaway, ngunit unti-unti naging bahagi ng puso at buhay ko. Welcome sa M2M Desires, kung saan binibigyang boses natin ang mga kwento ng pag-ibig, pagnanasa at mga lihim na hindi madaling ikwento. Mga kwentong minsan ay masakit, minsan ay nagdudulot ng pag-asa at laging totoo. Bago tayo magsimula, huwag kalimutan i-like ang video at mag-subscribe sa channel para hindi mo ma-miss ang mga susunod nating kwento. Pindutin din ang notification bell para updated ka sa bawat bagong episode ng M2M Desires. Shout out din kay JP Cholipa sa patuloy na suporta at pagbibigay inspirasyon sa mga kwento ng pag-ibig at damdamin sa ating komunidad. Tara, simulan na natin ang kwento. Basta may alak, may balak. Yan ang linyang tatatak sa kwento ko tungkol kay Allen, isa sa pinaka-mortal enemy ko sa trabaho. Hindi ko akalain na habang lumilipas ang mga araw, unti-unti pala akong nahuhulog at napapamahal sa kanya nang hindi ko namamalayan. Pero gaya ng realidad, may mga bagay na mananatili na lang bilang karanasan at alaala, mga bahagi ng nakaraan. Ako si Ben, isang simpleng empleyado sa isang factory dito malapit sa amin. Nang makagraduate ako ng high school, napansin kong nahihirapan na si Papa na pag-aralin kaming magkakapatid sa kolehiyo. 8 kami at ako ang panganay. Kaya sinabi ko na lang kay Papa na huwag na akong mag-college. Tutulong na lang ako para mapag-aral ang mga kapatid ko. Hindi ko rin siya masisisi kung bakit kapos kami sa pera. Kung hindi lang talaga kami sinalanta ng bagyo, baka hindi ganito kahirap ang sitwasyon namin. Pero bilang kuya, ako na ang nagparaya. Swerte naman at agad akong natanggap sa isang factory malapit sa amin. 3 kaming sabay na nag-apply ng mga kaibigan ko na kapitbahay din namin. Pinalad kaming 3, kaya tuwang-tuwa kami na sabay-sabay kaming magtatrabaho. Noong una, sobrang hirap ng trabaho kasi hindi pa kami sanay. First job ko kasi yun, kaya malaking adjustment ang kinailangan ko. Pero kalaunan, nasanay na rin kami hanggang sa naging magaan na lang ang lahat. Dito ko nakilala si Allen, katrabaho rin namin. Ewan ko ba, malayo agad ang loob ko sa kanya. Unang araw pa lang kasi sa trabaho, pinagtripan na niya ako. Ang tindi ng mga tingin niya. Parang binabasa niya ang buong pagkatao ko. Para bang may gusto siyang ungkatin o malaman tungkol sa akin. Lalo pang uminit ang ulo ko nang inagaw niya ang locker na dapat akin. Ako talaga ang unang naglagay ng gamit doon. Pero sabi kasi ng supervisor namin, unahan na lang daw sa mga bakanteng locker. Pagbalik ko, nagulat ako nang makita ang bag ko nasa upuan na, habang mga gamit na ni Allen ang nasa loob ng locker. Sa sobrang galit ko, mabigat ang loob kong nilagay ang bag ko sa isa pang bakanteng locker at isinara iyon ng malakas. Umalingaw-ngaw pa ang ingay sa buong locker room. Lumapit pa si Malu, isa sa mga kaibigan ko na kasabay ko ring nag-apply, at tinanong kung ayos lang ba ako. Ang sagot ko, hindi. May isang antipatiko kasi na basta na lang nang aagaw ng locker. Napatingin siya kay Allen na tumawa lang ng nakakaloko at sinabing, kung may angal ka, bahala ka. Dahil alam kong malapit lang ang bahay nila sa factory. Halos kaharap lang yata ng gate. Naisip ko na baka abangan niya ako pag uwi
kung sakaling patulan ko pa. Kaya pinili ko na lang na manahimik kahit nagngingit-ngit na ako sa inis. Inaya ko si Malu na kumain, break time kasi namin noon. Pero halos hindi ko nga naubos ang baon ko dahil sa sobrang inis kay Allen. At ang mas masakit, hindi lang iyon ang kalokohang ginawa sa akin ng mukong na iyon. Isang araw, pagkatapos ng shift namin at pauwi na sana ako, napansin kong ang bigat ng bag ko. Nang buksan ko, may lamang bato. Hindi man kalakihan, pero siguro nasa 1 kilo rin ang bigat. Sa sobrang inis, itinapon ko agad iyon palabas ng locker. Nasilayan ko si Allen, tawa ng tawa. Tiningnan ko lang siya ng matalim at dumiretso palabas ng locker room. Hindi doon natapos ang kalokohan niya. Isang beses, nilagyan naman niya ng yelo ang boots na suot ko. Kunyari nagkasalubong lang kami, pero pasimple pala siyang naghulog ng tube ice sa loob. Medyo matagal bago ko naramdaman, hanggang sa may malamig na sa paa ko. Nang kapain ko, natunaw na ang yelo sa loob ng boots. Paglingon ko, si Allen ulit, tawa na naman ng tawa. Dahil sa sobrang galit, agad akong kumuha ng yelo at ibinato sa kanya. Doon na ako tuluyang napaiyak sa loob ng locker room. Naabutan pa ako ni Malu at tinanong kung bakit ako umiiyak. Sabi ko, bad trip na talaga ako sa lalaking yon. Lagi na lang niya akong pinagtitripan. Sabi naman ni Malu, pabayaan ko na lang daw kasi baka kulang lang sa pansin si Allen. Kwento pa niya, pinsan daw pala niya si Ramon. Kung napakinggan niyo ang una kong kwento, kilala niyo na si Ramon sa buhay ko. Dinagdagan pa ni Malu na grabe rin ang pinagdadaanan ni Allen. Narinig daw niya minsang umuutang ito ng pera sa ibang katrabaho kasi siya lang ang may trabaho sa pamilya nila. Ang nanay niya ay labandera at kumukuha lang ng labada kapag may nagpapalaba. Wala na rin daw silang tatay, namatay dahil sa atake sa puso noong nakaraang taon. Medyo nalungkot din ako sa kwento ni Malu tungkol kay Allen. Pero tinanong ko siya, kung ganun pala ang buhay niya, bakit gustong-gusto niya akong pagtripan? Hindi rin daw alam ni Malu kasi sa pagkakaalam niya, mabait naman si Allen. Minsan nga daw kusa itong tumutulong sa kanya kapag may mabigat na bubuhatin. Pero pagdating sa akin, grabe kong mang-asar. Ha! Basta para sa akin masama ang ugali niya, sabi ko kay Malu. May isang beses, nasira ang machine sa loob ng factory. Matagal bago ito naayos, kaya lahat kami ay nakatambay lang. Yung iba nasa kantin. Kami naman ni Malu ay naghanap ng ibang pwesto. Naisipan naming pumasok sa loob ng isang bakanteng truck. Kasama si Kate, isa rin sa kasabay naming nag-apply. Maluwag yung truck at may espasyo pa para sa mga pahinante. Pagbukas namin ng pinto, nagulat kami. Nandun pala si Allen, natutulog. Aalis na sana ako. Pero sabi ni na Malu at Kate, bakit ka bababa? Si Allen lang naman yan. Nagkataon na nakapwesto na sila sa driver's seat at katabi, kaya no choice kundi sa likod ako maupo. Ayaw ko sana, pero narinig ko si Allen na nagsalita, dito ka na lang sa tabi ko, maluwag pa naman. Nagbulungan pa yung dalawa at sinabing, ang sweet naman ng mag-enemy. Binatukan ko sila ng mahina at sabay sabing, mga buwang. Ngumiti lang si Allen at sinakyan pa ang biro nila. Ba't ka kinakabahan? Di naman kita kakainin. Sabay tawa ng nakakaloko. Tiningnan ko siya ng matalim at sabi ko, subukan mo lang, gonggong. Lumipas ang ilang sandali at biglang kumulimlim ang langit, kasunod ang malakas na buhos ng ulan. Dahil hindi pa rin naaayos ang machine, napagpasyahan naming manatili na lang doon. Sa sobrang katahimikan, nagpatugtog si Kate ng OPM song. Lalo tuloy kaming inantok. Hindi ko namalayan nakatulog pala ako.
Pagdilat ko, nagtatawanan na sina Malu at Kate. "Ang sweet nyo," sabi nila. Nagulat ako nang makita ko ang posisyon namin ni Allen. Nakaunan ako sa balikat niya, habang siya naman ay nakaunan din sa ulo ko. Awkward sobra. At ang mas malala, pinagkukuhanan pala kami ng pictures ni Malu habang tulog kaming dalawa. Sa sobrang hiya, agad akong kumalas at umayos ng upo. Tawa lang sila ng tawa. "Mga buang kayo, i-delete nyo yan," sabi ko pa. Si Allen naman, parang walang pakialam. Umayos lang ng upo, pumikit ulit na para bang wala lang nangyari. Ako, labis ang pamumula ng mukha ko nung mga sandaling iyon. Simula noon, napansin ko na hindi na ako masyadong pinagtitripan ni Allen. Sa halip, parang palagi siyang malalim mag-isip. Laging may mabigat na problema na dinadala. Sa bagay, siya kasi ang inaasahan ng pamilya nila. Yung kuya at ate niya may sarili ng pamilya, kaya siya na ang nagtataguyod sa 4 pa nilang kapatid na babae, na mga elementarya pa lang at lahat pinag-aaral niya. Isang araw, nagluto ako ng ginataang native na manok. Dinamihan ko na pati ang kanin kasi balak ko talagang bigyan siya para kahit paano makatipid din siya. Napansin ko kasi na sobra siyang nagtitipid. Minsan nga, nakita ko na noodles lang ang baon niya, na dala pa niya galing bahay kasi mahal din kung sa kantin pa siya bibili. Naawa ako kasi kahit hirap din kami, hindi ko pa naranasan na noodles lang ang ulam. Kaya nung una, parang nag-alinlangan pa siyang tanggapin yung pagkaing binigay ko. Sabi ko, walang lason yan. Madami kasi akong naluto, kaya dinamihan ko na rin. Tinanggap din naman niya at nagpasalamat. Unang beses ko lang siyang narinig na magpasalamat sa akin, kaya natuwa ako. Simula noon, kapag madami akong dalang pagkain, pasimple ko na lang nilalagay sa locker niya. Baka kasi kung may makakita pa sa mga katrabaho, kung ano pa isipin na siya lang binibigyan ko. Doon na nagsimulang magbago ang pakikitungo niya sa akin. Naging mabait na rin siya, at kung nagtitrip man, yung mga simpleng biro na halatang nagpapapansin lang. Madalas din kasi magkasunod kami sa pwesto sa trabaho, kaya mas madalas na kaming nag-uusap. Dati kasi halos wala kaming imikan, lalo na nung bad trip pa ako sa kanya. Isang beses, nag-imbita si Malu ng mga katrabaho namin sa bahay nila dahil kaarawan ng anak niya. Halos lahat ng katrabaho namin ay inimbitahan. Tinanong ko si Allen kung pupunta ba siya, pero sabi niya, "Di na. Wala rin akong pangregalo at pangambag sa inuman, saka wala rin akong sasakyan pa uwi." Nag-isip ako, bakit hindi ko na lang siya isama? Okay naman kami, kaya naisip kong ayain siya pag pauwi na kami. Oras na ng uwian, nakita ko siya na nag-aayos ng gamit. Out na kami ng oras na yon. Agad ko siyang nilapitan at sabi, "Allen, sama ka na. Ako na bahala sa'yo. Pag nag-ambagan, bibigyan kita ng pangambag. At tungkol sa regalo, wag mo na isipin yon. 100 lang, ibigay mo lang sa bata." Nung una, parang ayaw pa niyang sumama. Ilang minuto rin bago siya nagsalita. "Paano pag uwi ko? Baka malasing mga kasama natin, madisgrasya pa ako." Sabi ko, "Huwag kang mag-alala, ipapahatid na lang kita sa pinsan ko pag natapos na tayong uminom." Sa huli, pumayag na rin siya. Kaya magkasabay kaming nag-out sa logbook. Sabi niya, "Samahan mo muna ako sa bahay namin. Magpapalit lang ako ng damit at magpapaalam sa mama ko." Dito ko nakilala ang mama niya at pati mga kapatid niya. Close agad sila sa akin. Madaldal ang mama niya at daming kwento, pati mga kapatid niya. Nung una, ayaw pa lumabas, pero habang nagkukwentuhan kami, lumabas rin sila at nakipagkilala sa akin. Kaya naging close na rin ako sa kanila.
Matapos magbihis si Allen, nagpaalam na kami sa mama niya. Sabi ko, ako na bahala kay Allen. Kung di na niya kaya mag-uwi, dun na lang siya sa bahay namin matulog. Maaga rin kami papasok kinabukasan. Malapit lang naman bahay nila, kaya okay lang kahit malate ng ilang minuto. Pagdating namin sa amin, pumunta muna kami sa bahay at ipinakilala ko si Allen kay Papa. Ako naman ay nagbihis ng pangbahay. Sando at basketball shorts lang. Tutal malapit lang naman sa amin ang bahay nila Malu. Kaya okay lang kahit simple lang. Pagdating namin kay Malu, tapos na pala silang kumain kaya nag-prepare na sila para sa inuman. Kami na lang ni Allen ang sabay kumain. Napansin ko na nagtataka siya. Sabi niya, parang feel at home ka dito ah. Ang totoo, close friends ko rin si Malu. Kaya lagi akong nandoon pag may okasyon. Tinutulungan ko siya maghanda at magluto. Kaya naman pala, dagdag niya pa nang matapos kaming kumain. Pumunta kami sa inuman pagkatapos. May videoke at nagsisimula na rin silang uminom. Nagpatugtog ako ng mga paborito kong OPM songs at kumanta. Agad napansin ni Allen at natigilan siya. Parang nagustuhan niya ang boses ko. Assuming lang siguro ako. May 3 kanta akong pinatugtog at isa sa kanila, medyo rock, ay ibinigay ko sa kanya. Sponge Cola ang kanta. Agad naman niya kinanta. Nabigla ako kasi maganda rin pala ang boses niya. Katulad ko, addict din siya sa microphone pag sa kantahan. Minsan talaga, sigawan pa kami ng mga katrabaho, pati ako na nadagdagan pa ang saya. Nang napansin kong paubos na pala yung inumin, pasimple akong nagbigay ng 300 piso kay Allen bilang pang-ambag. Ayaw pa sana niyang kunin, pero nasa kamay na niya. Bigla ko kasing binigay, kaya wala na siyang nagawa. Pasimple naman siyang nagpasalamat. Habang nagdaan ang mga oras, paisa-isa nang nagpaalam ang mga katrabaho namin. Medyo malayo pa kasi ang bahay nila. Kaya kami na lang nina Allen, Malu, Kate at Brian ang nasa lamesa. Libang na libang si Allen sa mga sandaling iyon. Parang ibang Allen ang nakikita ko. Sandaling nakalimot siya sa mga problema niya at enjoy na enjoy sa pagkanta. Napansin ko rin na medyo lasing na rin siya. Hinayaan ko na lang muna siyang mag-enjoy. Naisip ko kasi okay lang naman magpakasaya paminsan-minsan. Pumasok ang hating gabi. 2:00 na nang matapos kami uminom. Tinawagan ko ang pinsan niya kung may motor na pwedeng ihatid siya, pero ring lang ng ring. Wala siyang sagot. Naiisip ko na baka natutulog na. Kaya nagdesisyon na lang ako dahil tuluyang nalasing si Allen, nagsuka na sa tabi at pasuray-suray na. Naisip ko, doon na lang siya matutulog sa amin. Kaya sabi ko kay Malu, doon na lang natin siya patulugin. Si Brian naman ay mag-drive na pauwi. Ayaw nga sana naming payagan dahil baka lasing din, pero sabi ni Malu, okay lang daw siya. Kaya ako na lang ang nag-asikaso kay Allen na grabe ang kalasingan niya. Pagdating namin sa bahay, agad akong nagtimpla ng kape para kahit papaano mabawasan ang kalasingan namin. Medyo may tama na rin kasi ako sa mga oras na yun. Habang nagkakape, iniwan ko muna siya para ihanda ang kwarto na tutulugan namin. Kasya naman kaming 2 sa kwarto ko, kaya walang problema. Nang matapos ko, binalikan ko siya sa kusina, pinaghilamos, at saka ko siya inaya sa kwarto. Habang nasa kwarto, nagkwentuhan muna kami. Hindi pa kami inaantok sa mga oras na yon. Nagkwento siya tungkol sa kanila, sa mga problema at hinanakit niya. Gaano nga ba kahirap gampanan ang responsibilidad na iniwan ng kanyang ama? Gustuhin man niya itong takasan, hindi niya magagawa dahil siya lang ang maaasahan ng pamilya niya. Yung kuya niya kasi, nag-asawa na, pati yung ate niya, at bumukod na rin ng tirahan. Habang nagkukwento siya,
Napapaluha rin ako. Mababaw lang naman ang luha ko, pero hindi ko mapigilan. Tiningnan ko siya at sa sarili ko, sabi ko, nakakaawa pala talaga siya. Akala ko noon, wala lang yung pinagdaanan niya pero mas malalim pala kaysa sa mga pinagdaanan ko. Bigla ko siyang tinanong ng seryoso, bakit noon lagi mo akong pinagtitripan? Sabi niya, wala lang. Unang kita ko kasi sa'yo, parang sarap mo lang pagtripan. Sabay ngiti niya. Di naman talaga seryoso yung pangtitrip ko sa'yo. Pikunin ka kasi, kaya natuwa akong pagtripan ka. Alam ko naman na mabait ka at mabuting tao saka katrabaho. Ang cute mo kasi kapag naiinis, kaya ganun. Bigla akong namula sa mga sandaling iyon. Hindi ko alam kung mainit ba ako o naiinis sa kanya. Sabi ko na lang, matulog na lang tayo, may pasok pa bukas. Kaya sabay akong tumalikod sa kanya. Sa totoo lang, kinilig talaga ako sa mga sandaling iyon. Ikaw ba naman? Sabihan ka pang cute. Nasa ganong ayos ako nang bigla ko na lang maramdaman na niyakap niya ako. Hindi na ako nakagalaw sa oras na yon. Hinayaan ko na lang siya. Siguro dahil medyo lasing siya. Akala niya nasa bahay lang siya. Maya-maya, pinaharap niya ako at hinalikan. Nabigla ako, Kuya Will, kasi kahit sa mga nauna kong nakarelasyon, sina Ramon, Al at Ace, hindi ko pa naranasan yung ganong klase ng halik. Sa kanila simple lang, pero kay Allen, ramdam ko agad. Mapusok, matamis, at parang hinahanap-hanap. Gumanti rin ako, at doon ko lang naranasan yung ganong klase ng pakikipaghalikan. Buti na lang nakapagsipilyo ako noon, kung hindi nakakahiya sana. Dahil may tama rin kami ng alak. Medyo kontrolado pa rin namin yung sitwasyon. At oo, Kuya Will, may nangyari nga sa amin nung gabing yon. Pero hindi ko pinagsisisihan kasi ginusto ko rin naman. Wala kaming usapan pagkatapos, pero sa totoo lang, parang ginising niya yung pusong natutulog sa akin. Alam ko, dala lang din siguro ng inuman, kaya nangyari yun. Kaya hindi na ako umasa ng kung ano-ano pa. Ang mahalaga, maayos kami. Natulog kaming magkatabi na may ngiti sa labi. Hindi ko na idedetalye pa yung mga sumunod. Pero masasabi ko, Kuya Will, masaya ako nung gabing yon. Kinabukasan, maaga kaming nagising. Kahit masakit pa ang ulo, bumangon pa rin kami ng maaga. Pasado 5:00 ng umaga na nagprepare ako ng breakfast at nagluto ng ulam. Habang siya naman ay nagkakape mga 6:00 ng umaga. Nagpahatid kami sa pinsan ko papunta sa trabaho. Ibinaba ko na muna siya malapit sa bahay nila bago ako pumasok sa factory. Sabi ko sa kanya, "Huwag ka na magdala ng baon, marami na akong dala." Doon nagsimula ang mas maayos at magandang samahan namin. Narinig ko nga sa mga katrabaho ko na pinagtsismisan kami. Masyado na daw kaming close. Dati daw, bad trip ako kay Allen. Pero ngayon daw ay parang ang sweet namin. Di ko na lang sila pinagtuunan ng pansin. Basta ang alam ko, okay na kami ni Allen. May mga araw na tumatambay na rin ako sa bahay nila. Kakulitan ng mga kapatid niya at open na rin ako sa kanila. Parang parte na ng pamilya. Pero isang araw, napansin ko siyang malungkot na para bang umiwas sa akin. Nilapitan ko siya sa locker room at tinanong kung may problema ba kami. Umiling lang siya, Kuya Will, at sabay talikod. Nasaktan talaga ako sa mga sandaling iyon. Para bang may kasalanan akong nagawa na hindi ko naman alam kung ano. Nang nasa pwesto na kami sa loob ng factory, tinanong ko ulit siya pero wala pa rin siyang sagot. Nanahimik na lang ako, Kuya Will. Narinig ko pa nga sa mga katrabaho namin na may LQ daw kami, sabay tawanan sila. Nang uwian na, inaabangan ko ulit siya sa labas ng factory para kausapin. Iilan na lang kami roon.
Nakauwi na kasi ang ibang katrabaho namin. Pwede ba tayong mag-usap? Sabi ko sa kanya. Matapang na tinatanong kung may kasalanan ba ako at bakit niya ako iniiwasan. Saglit siyang natahimik tapos nagsalita. Pwede ba na huwag muna nating pansinin ang isa't isa? Ayaw ko lang ng gulo, ingay at chismis. Paliwanag niya. Minsan daw kasi siyang nakipag-inuman sa may bandang kanto sa kanila at pinagtutukso siya kung mag-ano ba kami at lagi kaming magkasama. Parang sweet daw kami sa isa't isa. Nasaktan ako, Kuya Will, sa mga sandaling iyon. Kinakahiya pala niya ako. Sa bagay, straight siya kaya ganoon ang paraan niya. Saka, wala naman talaga kaming relasyon maliban sa nangyari sa amin nung birthday ng anak ni Malu. Sige, sabi ko, kung yon ang nakakapagpaligaya sa'yo, sabay talikod sa kanya at sabay tulo ng luha. Akala ko okay na kami at may patutunguhan ang kung anumang namagitan sa amin. Sayang, ganoon talaga ang buhay, Kuya Will. May darating, may aalis. Sa ilang nakaraan ko, masasabi ko kung bakit ganoon ang mga love life ko. Laging walang happy ending. Nagpatuloy lang ako, Kuya Will, sa trabaho. Di ko na rin binabati o pinapansin si Allen. Hindi ko na rin siya binibigyan ng pagkain. At kapag nasa pwesto kami, di ko na lang siya pinapansin. Ganoon din siya sa akin. Okay na yun. Tanggap ko naman kung hanggang saan lang kami. At ako lang ang nag-i-expect na may patutunguhan ang sa amin ni Allen. Isang araw, habang pauwi na ako ng bahay galing trabaho, nakita ko si Allen sa labas ng gate. Nakatitig siya sa akin, parang may gustong sabihin pero di makalapit. Akma na sana akong pahintuin ang sasakyan nang marinig ko siyang nagsalita. Pwede ba tayong mag-usap? Tungkol saan? Tanong ko sa kanya. Nahihiya daw siyang magsabi, pero kinapalan na lang daw niya ang mukha niya. Malaki kasi ang problema niya at kailangan niya ng tulong. Kung pwede daw ba siyang humiram sa akin ng pera. Nasa ospital daw kasi ang mama niya. Halos lahat na raw nilapitan niya pero wala ni isang gustong tumulong. Kaya nagbabaka sakali daw siya na matulungan ko. Ang totoo, Kuya Will, naawa talaga ako sa kanya at sa mama niya. Naging ka-close ko na rin kasi yung mama niya noong mga panahong lagi pa akong pumupunta sa kanila. Magkano ba ang kailangan mo? Tanong ko ulit. 5,000 kung kaya mo, sagot niya. Agad akong nag-isip kung kasya ba yung naitatabi ko. Kada sahod kasi, nagtatabi talaga ako ng pera para may madudukot kung sakali. Sige, sabi ko, puntahan na lang natin ang nanay mo sa ospital. Gusto ko rin kasing bisitahin ang mama niya. Kitang-kita ko, Kuya Will, kung paano lumiwanag ang mukha niya nang sabihin ko iyon. Alam kasi niya na kahit pa iniiwasan niya ako dahil sa chismis, di ko pa rin siya kayang tiisin. Pagdating namin sa ospital, nakita ko ang mama niya. Halos lumundag siya sa tuwa nang makita ako nakasama si Allen. Tinanong ko ang mama niya kung anong nangyari. Nadulas pala siya habang bitbit ang nilabhan at tumama ang ulo, kaya kailangan pa ipa-CT scan. Buti na lang daw at nauna na nakauwi si Allen sa bahay nila, kaya nadala agad siya sa ospital. Naiyak ako, Kuya Will, habang nagkukwentuhan kami ng mama niya. Iyak din siya ng iyak, dagdag pa sa problema nila. Huwag niyo po sisihin ang sarili niyo, sabi ko. Aksidente po ang nangyari at walang may gusto noon. Tumahimik na siya sa pag-iyak at nagpasalamat sa akin. Buti ka pa, tumutulong ka. Yung mga kasama niya, ni hindi man lang siya tinulungan, sabi niya. Medyo nagalit ako doon sa anak ko kasi napansin ko, hindi ka na napunta sa amin. Tinatanong ko naman siya, busy ka daw lagi? Ang sagot ko sa mama ni Allen, nagkatampuhan lang po kami, anak nyo, pero okay na kami ngayon. Hayaan nyo po,
Lagi ko kayong bibisitahin, sa ayaw at sa gusto ng anak nyo. Nakatingin lang noon si Allen sa akin, para bang nagsisisi at nagtataka kung bakit niya ako iniiwasan. Nang nakausap na namin ang mama niya, agad kong nilapitan si Allen at inabot ang pera. 6,000 yan. Bili mo na rin si nanay ng gamot at makakain, sabi ko. Utang mo yan sa akin, pabiro kong sabi. Agad naman siyang tumawa at sabay sabing, Ben, salamat. Di ko alam kung saan ako lalapit. Promise, di na kita iiwasan at ikakahiya. Maluhaluhang sinabi niya iyon at sabay kami tumawa pagkatapos. Bumalik din kami sa dati ni Allen. Lagi ko na rin siyang kasakasama at di na namin iniintindi ang ibang katrabaho namin. Kahit anong parinig nila, sabay naman kaming natatawa. Isang hapon, napagpasyahan namin na pagkatapos ng trabaho, pupunta kami sa kanila. Mag-shot daw kami kahit konti at magluluto siya ng masarap na pulutan. Agad naman akong pumayag. Plano ko rin kasi bisitahin ang mama niya. Oras na ng uwian, nag-chat na lang ako sa kapatid ko na late na ako makakauwi at sabi ko kay Papa na pupunta ako kay Allen. Sabay na kaming pumunta sa bahay nila. Bumili muna ako ng Red Horse. Isang malaki lang naman. Tama lang para sa amin dalawa. 3 yelo at isang kahang sigarilyo. Sabi ko sa kanya, bali ako na sa alak. Agad naman siyang nagpasalamat. Sabi niya, nakatipid na naman daw siya, sabay tawa pa. Nagtanong ako, ano pala ang pulutan natin? Pabiro niyang sabi, ako ang pulutan mo, sabay tawa. Pagdating namin sa bahay, agad niyang inasikaso ang lahat. Nagpainit ng tubig at ihinanda ang 2 native na manok. Isa ay tinola, ang isa naman ay ginataang manok. Sabi ko, wow, paborito ko yan. Tutulungan na kita magluto, sabi niya. Wag na, kaya na niya. Kaya nakipagkwentuhan na lang ako sa mama niya. Nang matapos siyang magluto, kumain muna kami bago mag-inom. Nang matikman ko ang luto niya, natuwa ako. Napakasarap pala niya magluto. Sabi ko sa kanya, ang sarap mo talaga. Sabi niya, mas masarap ka dyan, sabay tawa pa. Namula na naman ako sa mga sandaling iyon. Naalala ko kasi ang nangyari sa amin at oo, napakasarap niyang humalik sa isip ko lang. Nang mauubos na namin ang isang malaking Red Horse, agad niyang tinawag ang kapatid niya para bumili ng isa pa at yelo. Sabi ko, tama na yan, baka malasing ako. Mahina kasi ako sa Red Horse, kaya nasabi ko iyon. Sabi naman niya, huwag kang mag-alala, ako bahala sa'yo. Pag nalasing ka, dito na lang tayo matulog sa kwarto ko. Kasya naman tayo doon, saka di naman papayag si mama na umuwi ka pa at nakainom na tayo. Agad naman akong sumang-ayon sa kanya. Wala rin namang pasok kinabukasan at day off namin. Natapos namin ang iniinom namin at inaya na niya akong matulog. Sabi ko, sunod na lang ako, maghihilamos at magsisipilyo muna ako. Baka kasi, halikan mo na naman ako, sabi ko sa isip ko lang. Nang matapos ako, agad akong pumasok sa kwarto niya. Nakita ko pa ang mama niya na hinihintay kaming matapos at binabantayan talaga kami. Baka daw umuwi pa ako. Nag-usap muna kami saglit at grabe ang pasasalamat niya sa akin nang malaman niya na galing sa akin ang pera na ginamit ni Allen sa ospital. Wala pong problema, sabi ko. O siya, matulog na kayo. Ito ang kumot at unan. Gamitin niyo bagong labayan. Sabi niya, si Allen kasi minsan, tinatamad maglaba ng gamit niya, nakakahiya naman sa'yo. Dagdag pa niya, okay lang po nanay, sabi ko. Sanay naman po ako, di naman po tayo mayaman. Dagdag ko pa. Nang matapos kaming mag-usap, pumasok na ako sa kwarto ni Allen. Medyo magulo ang kwarto, pero okay lang naman.
Natural lang ata sa mga lalaki minsan magulo ang room. Nakahiga na si Allen ng mga sandaling iyon, naka-topless at naka-boxer lang. Parang inaakit ako nito sa isip ko pa. Agad naman akong nagpatay mali siya at humiga lang sa tabi niya. Di na siya nagpatumpik-tumpik pa. Hinalikan na niya ako ng isang mainit na halik. Di rin ako nagpakipot, lumaban, at naging mapangahas na rin sa mga oras na iyon. Pinakanta niya ako sa microphone niya at sa iba pang kalokohan na gusto niya, pero di ako tumutol. Nang matapos kami, natulog kami magkayakap buong magdamag. Ngunit may naglalaro sa isip ko. Bakit parang may kulang? Di ko mawari kung nag-expect na naman ba ako na magtatapat siya na gusto niya ako, o dahil kailangan niya ako kaya siya ganoon sa akin. Sa bagay, ano pa nga naman ang dapat kong i-expect? Sabi ko sa sarili ko. Nakatulog na lang ako sa ganoong pag-iisip. Mga 9:00 ng umaga kami nagising. Di naman kami iniistorbo ng nanay niya. Alam niyang masakit pa ang ulo namin dahil sa alak. Pagbangon ko, nagulat ako nang may nakahanda ng almusal. Paglabas ko ng pinto, nakita ko ang nanay niya na naglalabanan naman. Sabi ko, "Nanay, magpahinga muna kayo." "Okay lang, inuunti-unti ko lang naman," sagot niya. Pumasok na ako sa loob at nag-almusal. Nagluto siya ng pansit bato at may pandesal pa. Medyo malamig na. Agad naman akong nagpasalamat. "Nanay, nag-abala pa kayo." Gising na rin si Allen noon at nakabihis na. "Good morning," sabi niya. Sabay ngumiti at kumuha ng pansit. Matapos naming mag-almusal, nagpaalam na rin ako sa kanila. Hinatid naman ako ni Allen sa labas. Nakita ko pa na nagtatawanan ng mga tambay. Tiningnan ko naman ang reaksyon ni Allen. Natuwa ako. Di naman siya apektado. Sabay paalam sa akin at nagpasalamat. Kuya Will, nagpatuloy ang ganoong relasyon namin ni Allen hanggang sa isang bagong pagsubok ang dumating. Pinatawag ng HR ang mga lumang trabahador kasama si Allen. Ang balita, may nagpunta sa Department of Labor and Employment at nagreklamo kung bakit daw walang hulog ang SSS at pag-ibig nila. Nalaman ko na lang na hindi muna sila pinapasok hanggang sa makausap sila. Pagkatapos ng trabaho, agad akong pumunta kay Allen at tinanong kung ano ang nangyari. "Na-hospital kasi ang mama ko," sabi niya. Nag-inquire rin ako sa PhilHealth kung pwede pang gamitin ang card niya kasi lagpas na sa 60 taong gulang ang mama ko, at nalaman ko na walang mga hulog ang kumpanya namin. Sinabi rin daw niya ito sa ibang katrabaho namin at nagpunta rin ang ilan upang magreklamo dahil hindi na nila matiis. Nagkataon na may kakilala pala ang isang staff doon at na-report sa manager namin. Nalaman kasi ng staff na naka-uniform pa ang isang kasama nila, kaya nakilala siya. Nag-declare ng preventive suspension muna ang HR sa kanila. Alam ko rin na hindi na sila makakabalik sa factory dahil galit na galit daw ang may-ari at tinanggal sa trabaho ang 5 nagreklamo. Dahil sa awa at sa nararamdaman ko kay Allen, nakisali ako sa unang pag-uusap nila. Nabigla pa ang HR at manager namin kung bakit ako naroon. Di naman daw ako kasama sa preventive suspension. Pinanindigan ko ang pagsali ko sa kanila. Ako pa nga ang nakipagsagutan sa HR namin sa mga oras na yon. Wala nang imik ang 5 kasama ko. Kumbaga, ako ang naging spokesperson nila. Sinabi ko, nakarapatan namin lahat sa benepisyo bilang mga manggagawa. Lalo na at mali talaga ang ginawa ng kumpanya kung hindi nagkalakas loob si Allen. Kuya Will, hindi namin alam na hindi pala kami hinuhulugan ng SSS at pag-ibig ng kumpanya. Sa madaling sabi, nanalo kami sa kaso at nabayaran. Tungkol sa 4 na taong trabaho namin, tig 50,000 piso bawat isa sa amin.
ayon sa Department of Labor and Employment. Sa madaling salita, nawalan din ako ng trabaho pero hindi ako nagsisisi. Karapatan din naman namin yon. Swerte na lang na ibalik sa mga kasama ko sa factory ang mga hulog na hindi na ihulog ng kumpanya. Habang wala akong trabaho, nagtinda-tinda muna ako ng mga street food sa amin. Minsan dumadalaw pa rin ako kay Allen, na kasalukuyang nagtatrabaho sa palayan. Naaawa ako sa kanya, nakikitang putikan at nangitim siya, pero hindi maikakaila ang kanyang kakisigan at kapurian. "Kumusta na?" tanong ko. "Pobre pa rin," sagot niya. "Ikaw, kumusta ka na?" tanong ko ulit. "Okay naman, nagtitinda-tinda muna ng kung ano-ano," sagot ko. "Sumama ka sa akin, mag-apply tayo sa Kamsur." May kakilala ako na nagtatrabaho rin sa isang factory sa Naga City at mataas ang posisyon doon. "Matutulungan niya tayong makapasok sa trabaho," sabi ko. Agad namang nag-isip si Allen at nagtanong, "Paano ang mama at mga kapatid ko?" "Magtatrabaho nga tayo para sa kanila at para sa atin din," sagot ko. Kausapin daw muna niya ang mama niya. "Sige, samahan kita at ipapangako ko sa'yo na ako ang bahala sa'yo," sabi ko. Tungkol sa titirhan, may mga kamag-anak naman ako na pwede naming pansamantalang tirahan. Sa kabuuan, may natira naman sa binayad sa amin, kaya mas malakas ang loob ko na makipagsapalaran. Pagdating namin sa Camarines Sur, agad kaming nakapasok ng trabaho. Dahil may experience na kami, hindi kami nahirapang mag-adjust. Malapit din ang factory sa bahay ng tito ko, kaya mura lang ang pamasahe. Kuya Will, akala ko ay okay na ang lahat, pero hindi pa pala. Buwan ng sahod kasi ang sistema sa factory, kaya matagal bago kami nakatanggap ng sahod. Siguro, nahihiya na rin siya kay tito at sa akin. Kaya isang araw, napagdesisyonan niyang huminto na sa trabaho. "Uwi na lang ako sa amin sa Albay," sabi niya. Ayaw ko sana, pero kahit anong pilit ko, ayaw na talaga niya. Maaaring naiintindihan naman siya ni tito. Medyo maliit lang kasi ang bahay at extra ang trabaho ni tito. Habang nandoon kami, ako ang nag-aasikaso sa ulam at iba pang kailangan namin sa bahay. Siguro, nahihiya na rin siya sa akin at parang naging obligasyon ko pa siya, kaya hindi ko na siya napigilan. Sa una, nalungkot ako, Kuya Will, kasi nasanay na akong kasama siya. Katabi matulog, magkayakap sa gabi, kadamay sa lahat ng bagay. Pero ni minsan, wala kaming napag-usapan tungkol sa kung anong meron kami. Bago siya umuwi, nag-usap pa rin kami ng masinsinan. Buo na daw talaga ang desisyon niya. Ayaw niyang maging pabigat sa akin at kay tito. Sa gabing iyon, sinulit namin ang mga sandaling magkasama pa kami. Pinagsaluhan ang dapat pagsaluhan. Alam ko, marami na namang magbabago simula bukas pag-alis niya. Kinabukasan, maaga siyang gumising at nag-empake ng mga gamit. Pinapanood ko lang siya, di ko pa rin napigilan ang mga luha ko, Kuya Will. Kasi alam kong aalis na talaga siya. Hinatid namin siya ni tito sa terminal ng bus papuntang Albay. Mga 2 oras din ang biyahe. Habang di pa umaandar ang bus, kinausap muna niya ako. "Ven, pasensya na talaga, pero salamat sa lahat-lahat. Pag umuwi ka sa atin, di ako magbabago sa'yo, promise." Nagtaas pa siya ng kamay bilang tanda ng pangako niya. Kuya Will, napaluhan na naman ako. Naisip ko, paano na ako? Nasanay na kasi akong lagi siyang kasama sa 3 buwang magkasama kami sa bahay nila tito. Lalo akong nahulog sa kanya, kaya mahirap sa akin nakalimutan siya. Nang umandar na ang bus, di ko na siya nilingon at nagpahid na lang ako ng luha. Sinabi ko sa sarili ko, kaya ko to. Ilang beses na rin naman akong nasaktan, umasa at nabigo. Pero kinaya ko naman. It's hard to move on, pero at the end of the day,
Maghihilom at maghihilom din ang sugat. Sa ngayon, Kuya Will, naaalala ko pa rin naman siya, pero lumipat na ako ng tirahan. Nangupahan sa isang maliit na kwarto, mga ilang kanto lang ang layo sa trabaho para mas mura sa pamasahe at may privacy pa. Kila tito kasi, nakakahiya kapag nagdadala ako ng mga barkada, kaya minabuti ko na lang mangupahan. Total makakaipon na rin naman ako kahit papaano. Matagal-tagal na rin kaming walang komunikasyon ni Allen simula nang umuwi siya sa kanila. At di rin naman ako tumatawag o nagchat-chat sa kanya. Siguro, okay naman siya sa kanila. Busy rin kasi ako sa trabaho. Na-promote ako bilang lead man dahil sa sipag at tiyaga. Best employee rin ako lagi, kaya nakuha ko ang posisyon. Araw ng Pasko, Kuya Will, naisipan kong umuwi sa amin kahit 2 araw lang. Ang daming nagbago, Kuya Will. Ilang taon lang naman akong hindi umuwi at naiintindihan naman ako nila Papa. Palagi na lang akong tumatawag sa kanila. Kaya pag uwi ko, nanibago talaga ako, Kuya Will. Huminto muna ako saglit sa bahay nila Allen. Nadatnan ko ang nanay niya. Nabigla nga ito at tuwang-tuwa nang makilala ko. Nalaman ko sa kanya na nasa Manila na pala si Allen, sinama ng bayaw niya, asawa ng kapatid niya, construction daw, at may kinakasama na single mom na nakatuluyan niya, tulad nila Ramon at Al. Si Ace kasi, walang sabit ang nakatuluyan. Nang malaman ko yon, parang wala lang. Expect ko na rin kasi na di naman kami para sa isa't isa, pero para sa akin, bahagi pa rin siya ng nakaraan ko, kaya di ko siya makakalimutan. Mananatili ang alaala niya sa puso ko. Kuya Will, marami akong natutunan sa kwento na ito. Magpatawad sa mga taong nanakit sa'yo. Patuloy kang magmahal kahit di niya kayang suklian ang pagmamahal mo. Huwag masyadong mag-expect. Masasaktan ka lang sa huli. Walang forever, at kung meron man, bihira at swertehan pa. Makisama kahit alam mo na ikakapahamak mo rin dahil sa pagmamahal. Mahalin ang sarili sa kabila ng mga masasakit na pinagdaanan. Hanggang dito na lang, Kuya Will. Sana nagustuhan niyo po ang isa ko pang kwento sa buhay. Hindi mo pwedeng diktahan ang lahat ng bagay. Kung merong umaalis, may dumarating. Yan ang kwento ng buhay ko. Nagmamahal, Ven. Abangan niyo po ang iba pang kwento ko. Salamat ulit. God bless you all. Salamat, Ben, sa pagbabahagi ng kwentong ito. Napakalalim ng pinagdaanan mo kasama si Allen. Isang kwento ng sakit, pag-asa, at mga aral na hindi basta-basta makakalimutan. Makikita natin kung paano ka nagtiyaga sa isang taong hindi mo alam kung mahal ka ba talaga o kailangan ka lang niya. Pero nakita rin natin kung paano ka nagdesisyon na magmahal at magpatawad kahit walang kasiguraduhan kung ano ang mangyayari bukas. Mga aral na pwede nating dalhin. Una, hindi lahat ng tao sa buhay natin ay para manatili. Minsan, dumarating lang sila para turuan tayo kung paano magpatawad, paano magmahal ng walang hinihinging kapalit, at paano maging matatag sa gitna ng sakit. Pangalawa, huwag tayong matakot magmahal kahit pa hindi natin alam ang tunay na intensyon ng iba. Ang pagmamahal na walang kapalit ay nagdudulot ng kapayapaan sa puso kahit hindi natin makuha ang inaasahan. At pangatlo, mahalaga na mahalin muna natin ang sarili natin. Ang pagmamahal natin sa iba ay hindi sukatan kung karapat-dapat tayo. Lahat ng karanasan, kahit masakit, ay nagtuturo kung paano maging mas handa sa tamang tao na darating. Kay Allen, Ven, kahit saan man kayo ngayon, salamat sa mga alaala at aral na dala ng relasyon ninyo. At kay Ven, salamat din sa pagbabahagi ng kwento na tiyak magbibigay inspirasyon sa marami. Kung naantig kayo sa kwento ni Ven, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa M2M Desires channel
para sa mas maraming kwento na makakaantig ng puso at magbibigay ng bagong pananaw sa pag-ibig. I-hit din ang notification bell para updated kayo sa bawat bagong episode. At kung may sariling kwento kayo na gusto ibahagi, mag-comment lang sa baba o mag-send ng message sa aming page. Maraming salamat sa pakikinig at hanggang sa susunod na episode. Ako si Kuya Will, naghahandog ng mga kwentong totoo, mga kwentong M2M Desires. God bless sa inyo.